umaga sa tanan. Thank you very much for the invitation. Thank you, Pastor Leo. And thank you, Church, for your faithfulness today. And congratulations and happy Thanksgiving Sunday. Dalayaw ng Diyos for what He is doing sa sining duong. Can you imagine, layo, suludlon nga mo diri, pero may-ari diri simbahan nga faithfully nagapangalagad sa aton nga Ginoo. And of course, pasalamat ko sa Dios for calling me into the ministry. And pasalamat ko, katulad kayo na, salamat tinatagay ko sa Dios ang katimbang sa ministry, sa asawa, kag tatlo ka kabataan, katulad sa nambal kayo na. And I also thank the Lord sa isa sa amon mga masaligan ng mga membro dito sa church. Iyan di commitment kung may mag-invite sa akon, commitment dyan nga siya mag-drive. So, thank you, Father John Ray. Now, again, hindi na tayo mga dugay. Pray kita anay, magapangamuyo anay liwa. May request everybody to please stand. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much sa kaayo mo. Thank you so much sa katuto mo. Thank you so much, Ginoo Amay, for allowing this church to reach this far. Salamat, Ginoo Amay, sa sulod sa malawig nga mga tinuig. Ikaw, Ginoo, naging matutom sa ila. You never fail them. Salamat, Ginoo Amay, sa mga katawhan nga imong ginhatag sa siling nga simbahan. Salamat sa mga alagad nimo nga nagpangalagad diri. And at present, salamat, Ginoo, kay Pastor Leo for leading this church. And salamat, Ginoo Amay, sa iyang family, kag sa tagsa ka mga tumuluo diri, Ginoo. And salamat, ikaw, Ginoo, ang magpanguna sa amon sa sining adlaw. Gamitan lang kubos mo nga alagad, kabalo ka sa akon lang masarangan, kag kabalo ka, Ginoo, nga I am only limited and I am only depending upon you. And thank you, God, for this wonderful time that we could worship you in spirit and in truth. Tanan niyo pagdayo, pasalamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, you may take your seats. Madamong gid nga salamat. Ang aton nga tema, of course, is giving. Giving. Pila na gani ka mo diri katuig? Kita ko 1984. Kamo nang start. So subong na 2024. So you are now 40 years old. Amen? Kag 40 katuig, kung sa tao pa, mature na. Are you with me? That's why pasalamat ko sa nag-text si Pastor Leo, Pastor, ang tema naton giving. Balo ka mo damong simbahan, naglukan basta ang wali giving. Kagabalata nga damo, membro simbahan, naghalalin, bangod sa giving. Right. Pero kabalo ka mo, kung mature kita, ang giving, blessing. Amen. Amo na, si Ringo, ini nga simbahan, mature ni kay why sila nahadlukan magpawali giving. Amen. Actually, when we define Christianity in one word, we can define Christianity just in one word. It is the word giving. Right. Amen. Because without God giving His Son, there is no Christianity. Are you with me? God is our perfect example in giving. Amen. Ang Diyos naton among perfecto naton nga ehemplo when it comes to giving. Amen. Ginhatag niya bugtong niya nga anak. Sa aton ganing panahon karon niya, may mga tao diri nga 12 ka bilog bata pa kayungon mo isa, hindi pa maghatag mo. Correct? Kami 11 kami nga magulutod, may mga ara nga teacher ang ako niya mga magulang
nga ginaayo kay tatay nga kuhaon nila kay sila mapa-eskwela. Pero sila ni tatay hindi. Unsi kami ha. Ni tatay hindi. Pero ang aton Diyos, He has only one son. Pero wala niyang gindikot sa aton. Muna number niya sa Romans 8:32. For He spared not His own son, but gave Him to us. So, ang giving, okay, ang giving, hindi kita dapat hadlukan. Amen. Amen. No? Ang giving, hindi kita dapat hadlukan. Because giving is a blessing. Amen. You know? Giving is a blessing. Kag sa Bible, makita naton, ginbasa naton kaina, ang aton nga text. Okay? Verse number 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Giving must be cheerful. Amen. Hindi ka maghatag na gakusmon. Hindi ka maghatag na may grudge sa imo tagipusoon or gasakit imo buot. Bakal ko pa tani lipstick pro. Hello? No? Bakal ko pa tani ni isang make-up. Oh. So, don't give that way. Kaya ang Bible gahambal, God loveth a cheerful giver. So, pag naghatag ta, dapat may kalipay sa tagipusoon ta. Maghatag ta, dapat gayuhon ta. Amen? May kalipay. Alright? Kay kung kita nagakasubo, ang Diyos na panilag. Di ba one time, sa church si Jesus, gindalay ang mga apostles. Tag nanilag sila, nag-observe sila sa giving. Kapag natapos sa ni Jesus, sinong naghatag sa ila pinakanako? No? Kung kaisa, kung kulang kita sa understanding, we may miss the point. Kasi niya, kung guro, dako ito mo, damo ko, dako itong puyo nga ginhulong niya sa treasure box. Sila hindi, na mas ako itong isa. Pero sila ni Jesus, ang balong mo, pinakadako ang nagatag atong balo. Why? Ginhatag yung tanan. Atong iban ko, damo itong ginhatag nila, kung damo patubilin sa ila. Pero itong balo niya, wala na siya, basi bakalya patubugas. Or basi ipamasahiya pa to. Ginlakat siya na lang, kahit wala na siya pamasahe. Or pwede nga magpuasa na lang sa kayo, wala na siya bakal bugas. Amen? In other words, kung lang taon natin, si Jesus Christ, concerned siya, kang interesado siya sa atong giving. Kita niya kung kahatag na nga may kalipay. Hello? Or nagahatag na nga nagakumod-kumod. You see, kung maghatag ka malang nga may sakit buot mo, di ka na lang maghatag. Are you with me? Kung may maghatag na nagalangot, imo buot, hindi ka lang maghatag. Balag mo kita yung mga Baptist prangka kita. Are you with me? Kaya kung hindi tayo prangkahon, hindi ka mag-learn. Okay? Now, sila sa Biblia, God loveth a cheerful giver. So giving must be cheerful. Giving must be with confidence. Hindi lang na dapat maghatag na may kalipay, dapat maghatag na may pagtuo. Kaya kung wala na pagtuo, budlay maghatag. Ang pagtuo hindi pala, it is dependence upon God's word. Ang pagtuo is taking God at His word. Kung anong nahambal sa pulong sa Diyos, amo na ang atong tumanod. So kung wala ta pagtuo sa Diyos, amo na, hindi ta magtuman. Amen? Pero pag may pagtuo kita sa Diyos, tandaan nato ni, ang paghatag hindi problema. Why? Because we believe that God is able to provide our needs so that we can give. Correct?
ang aton Diyos, hindi siya gusto makautang sa aton. Kita, ang tao kong isa makautang, may nasa panungdo magbayad. Correct? Na? Oo. Experience na akong kaisa. Bisan diin na nga church, may mga tao na masimba lang ay magutang. Pagkatapos sa pangutang, wala na, dula na siya. Experience yung manandi? Sure. For sure. Sure ko 100%. Okay? Okay man na, nga makahulang ka kung wala-wala. Pero isipan nyo man, bayaran nyo. Ang Diyos naton, kung kita maghimo sang pabor para sa aton Diyos, tandaan ta, balikan kag balikan kita sa Diyos. That's why if we have faith in Him, ang ginahatag ta, nabalik mo lang na sa Diyos. Amen? Oh. Nagpatumato lang nga ni Pastor inang wall fan. Nagpatumato lang nga ni. Wala. May naghatag para makabakal ka mo sila. Correct? Now, kaya naghatag ka mo, naka-wall fan ka mo, sino nagbibipisyo? Ang Diyos? Kamo mag-effort. Amen. You see, God is just giving it back to us. That's why we need to believe in Him. Amo na mga tao, pag negative sa giving, why negative ko sa Diyos? Amen? Kaya why tadi ka palagpat sa church? Why tadi ka palagpat? May klaro nga pulong sa Diyos na guide na kung inang mga negative sa giving, they do not believe in God. Why? Giving is God's principle. Giving is scriptural. Giving, mga kauturan, is a heavenly principle. This is the principle of God. Amen. Amen? Na kung natuo ka sa Diyos, you will never be negative in giving. Why? Bisan ka nang ihatag tapat, hindi niya punta kabayad sa kaayo sa Diyos. Ang Amen. kaluwasan ta pa lang, hindi na mabayaran. Amen. Right. Amen? Ang kaluwasan ta pa lang, hindi na mabayaran. You see? So, giving requires confidence. No? Giving must be cheerful. Giving must have confidence. Giving must be compassionate. Amen. In 2 Corinthians chapter 8, verse 8, ano ba di oras hasta pastor? Why minute? Oh, amo na nanamihan ko sa simbahan nga wala rilo. No? Nanamihan ko sa simbahan nga wala rilo. Kaya po silingon sina unlimited preaching. Namihan ko magkaon sa mga inasal kaya may unlimited rice. You see? No? May unlimited sabaw. Pero ang isa sa simbahan na limitan lang wali. Wow, good, no? Praise the Lord. No? Salamat nga wala limit. Eh? Kailangan ko magwali. Oh, ay na may nag-ibig sa inyo, ha? And besides, bakuling ko di kawali sa inyo. Damo ko inong hambal. Ang nagagapong ko kung inaisip ko, paano ko ni paikuon man? Kasi kaya iwali ko ni sa inyo, nawali ko ni tagpila ka Domingo. Ha? So, diri sa inyo, i-compress na ko para paigo kay te, kung saan ko nyo naman ko na-imbitaran. O basi hindi nyo na ko imbitaran. Ha? At least kung hindi nyo naman ko imbitaran, ibilin ko na sa inyo ang dapat ko ibilin. Amen? Now, giving must be of compassion. When we go back sa chapter 8 and verse number 8, ang ambal ni Paul sa simbahan sa Corinth, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Ang chapters 8 at chapter 9, ang tema sini nga chapters, 2 Corinthians chapter 8 and 9 is about giving. Pagintunan natin giving natin. Kanabot sa lingon dire, siling ni Pablo sa ila, prove the sincerity of your love. Di ba masabi natin mabatian, you can give without love, but you could not love without giving.
amo na dapat in love ka mo pirmi. Amen? Dapat in love ka mo pirmi sa Diyos. In love ka mo pirmi sa simbahan sa Diyos. Okay? Kaya basta in love ka, hindi ka din magkumot sa giving. Hindi ka din mag-negative sa giving. Are you with me? Ang ginaisip mo, ano pa ang pwede mo mahatag para ang Diyos malipay, para ang simbahan mag-improve? Are you with me? No? So, silin mo kayo na ni Brother John Ray. Kita na ron, nami ang inyong simbahan. Pero mas nami pag hindi ko makisamihan. Amen. Pero kung wala ka bugma, mabalik na lang si Kristo, wala ako ni kisami. Hello? Amen. Kaya nyo eh. Kaya nasuntuin, pagbalik ko, di ko makabalik ako, may isami na. May ginulihan ko sa may padyangan. Just last year. Amo nung i-challenge ko sa ila, sila ko namin pag hindi mapagkisamihan ang inyong simbahan. Di sumong ko no, may kisami na to. Amen. Na? Makabalik na ko sa hindi, basta balaan ko na they listen to the Word of God and they put their faith in God, they exercise their love towards God and the principle of God, they apply the Word of God. Sino mabinipisyo? Sila man. Amen. Amen? O, habang namin simbahan nyo, makakadto din, mabless sila. Sinong ma-promote? Ako namin, so, buwang Fundamental Baptist Church. Sa bukid ko sila, layo-layo ko. Gwapo ila, simbahan. Amen. Kabalo mo din na ga-reflect na sa inyo gugma sa Diyos. Ang paghigugma sa Diyos, wala na may ginapili na lugar. Sa bukid ka man, sa pulo ka man, sa syudad ka man, wala na may ginapili na mga tao sa pulo o ay tagipusoon. Ang mga sa syudad lang may tagipusoon. Nga sa inyo din, mga tao, di wala tagipusoon. In fact, ako sa lubugan ko, nakalabanan sa grabe maghatag, grabe magpalangga sa Diyos, kabalo mo mga pigado. By the way, ang background sa aton ginabasa, Macedonian churches, mga pigado sila. Balikon na bala sa chapter 8, buksin nyo. Chapter 8, verse 1. Verses 1 and 2, para mas maintindihan ta, kung isa kadamo sa aton, kulang pagtuol ta, kulang pagpalangga na sa Diyos. Naulantawan nyo, sa chapter 8, verses 1 and 2. Moreover, brethren, ang ginahampalan niya na di, simbahan sa Corinth. Ang simbahan sa Corinth, niya, manggarano ni kasimbahan. Manggarano ni mga membro, mga gifted ng mga membro, pero pag-abot sa giving, pigano. That's why in-instructionan sila ni Pablo. Challenge sila ni Paul. Ginigamit niya example ni Pablo ang mga kasimbahanan sa Macedonia. Tanda ba siya niya? Moreover, brethren, we do you to it of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction. Lantawan niya, amo lang nila sitwasyon ha. Great trial of affliction. Si ma'am nag-testimony. Kaya na nag-agi siya sa pagtilaw, magigita na, normal na. Basta rin patanis kalimutan, sila ni Job, man that is born of a woman is full of trouble. Basta rin tadi, damo gini trouble. Ang kabuhi nga wala na trouble ko sa langit. Pero dire expect na get may troubles din. Sila great trial of affliction ha? Pero lang tawa, the abundance of their joy, arap again, ang sunod, anong ila sitwasyon? And their deep poverty. Hindi gani natin ma-explain, very ironic, nga aman, pero di ka nalagko sa kapipitan nga pagdilaw nila. Kag-ara sila sa madalog nga kapigaduhod. Usually, kung kita, damo ka nalagko nga problema, anong reaksyon ta? Subok? No, hindi ka na mabugdok. Correct?
Hello, brother ka! Hindi ko magkukluhan, patay baboy ko. Di ba? Ang natural na reaction, pag may problema, hindi na tamabukno, hindi na takayuhon. Pero sila grabe din na problema, ano ba no? The abundance of their joy. Grabe no? Grabe problema nila, pero ka palang lapaw ang ila kalipay. Bunlay-bunlay na. And then sila and in their deep poverty, madalog na kapigadohon. Hindi nila pigado. Madalog na kapigadohon. Basing 1 day, 1/8 na lang. Diri sa inyo, may 1 day, 1/8 din. Isang adlaw, may isang na lang magkaon. Wala di gutom sa inyo, ay kadamo sa akin ko. Kasi, magutman ka lang diguro kung tamaran kagig kayo eh. Kung sa Cebuano pa, tapulan kagig kayo. Pero pisan ka lang hindi ka rin magutman. Amen? O, wala di sa inyo, wala di sa aton, sang kapariha sa ila sitwasyon. Gaperti kadalag ko sa kapipit ang pagtilaw nila pagkatapos perti kadalong sa nila kapigaduhon. Basi 1 day, 1/8 na lang. Sa aton ang term lang, isang kahig, isang tuka. Sa ilang uro, 5 kakahig bago makatuka. Deep mo, deep poverty. Pero anong irony nila? Lantawan nyo ba? Ano? Anong sumpon? And in their deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. The word liberality means generosity. Budlay, i-reconcile, no? Pero tikap damong problema, pero dalapaw ang kalipay. Pero ti kadalong sa kapigadohon, pero ti kaalwan. Mo sa likod na mo niyo. Ang giving is possible for everyone. Ang giving is not only for the rich. Kaya arila mo, very simple lang. Do you think ang tanan nga manggaranon alwan? Ha? Kamu naghambal ha? Hindi ako ha? Pero sa amon dito, amo ba na? Brother John Ray, ang tanan lang may kulong kwarta sa aton malwan? May alam mo may kulong kwarta, pero dihon pa sa pigado sa commitment? Ang bihira, kaswildo tag 40 mil, 50 mil, na commitment, 200. Ang tithes wala problema, kabalik tithes. Pero commitment, 200? Na ano? Ang wala obra, remedyo general, 1,000 pang commitment. Ikaw magkadako sa sweldo mo, 200? Puryagaba. You see? Amen? It takes compassion. If you love God, if you love the church of God, if you love the work of God, hindi mo na. Hindi mo na. You will give your best. Kamu mga babae, pag may mga luyang sa inyo, kag maghambal na, I love you so much, God. Hindi ka mo tayo ma-flattered. Kag magkirig, kamu tiksan lang, kakirig-kirig. Paghambal pa lang, hindi ka magpati. Kaya mabalaan mo na natuod niya mga palangga by His giving. Palangga ya kami siyang bulang lang sa bahok, huwag kahatang sa inyo. Balan mo man, ang tao, may gugma, ang tao, may paghigugma, makita na pamagi. Correct, Pastor?
paktyo to. Bantayan yan matapos lang ng lubong kag makuha na kuya bulat. Kuhaon niya lang na ngalan niya condolence. With heartfelt sympathy. Kuhaon niya lang na yan. Wala, pag-i-arrange na niya gamaya. Actually, ako na yung gumba. Pag nagahigumba ka, creative ka. You will find ways. So, hindi na yung rason na, pigado, pastor, ano abi kayo? Pigado, pastor. You see? Ano yun? Amen? Giving is for everyone. Okay? Giving must be out of compassion. Dapat, gumba mo na sila niya, prove the sincerity of your love. Amen? Now, here are some things about giving. Ano pa lang to? Introduction na pa lang to. Here are some reasons why we need to believe giving, to be cheerful in giving, to love giving. Ano yung mga rason? Number one reason is because giving is an instruction of God. Now, do not accuse us. Hindi nyo kami palihog pag-akusaran. Yan kung nagwali kami giving, ginapangwartahan ka mo. Are you with me? Kaya kung mangwarta kami, hindi kami di magkanto sa inyo. Si Pastor Leo, dito di sa syudad, kag mangita ko sa milyonaryo, mga milyonaryo, nga tanan ako di milyonaryo? Okay, pag dito. Pero kapag kung may mga ariligin pa kamayo ka mo sa Diyos, kung hindi ka mo mag-callback, just be faithful. Kay why na yalibin, dire ka mo. Kita lang no, kung ka mabalay na. Why na yung pag-ugar kung i-bless ka sa Diyos. You see? Instruction isang Ginoo. Kapag mo, kami ng mga pastor, may callback na kami. Especially kung callback ko pala kami. Kisahan, lukan kami mag-wally giving. Kaya hadlukan kami, basi ma-offend ka mo. Sila isang iba na muna, Pastor, wala akong ginabigin tuto kay basi magwa. Kung ano ka mo, iwali mo na lang sa hindi, ang wala ka tuo, magwa ginaya. Pero bisan ano mo na yung kawali, kung may pagtuo na sa iya, kag katuo sa na instruction na sa Ginoo, bisan ano mo na yung kawali. Na, masaling masama, puro na yung sa Diyos. Instruction niya sa Ginoo, tudlo niya sa Diyos, imo na karon niya awayon, ginaway mo ng Ginoo, and that's very true. Kung wala man lang kami basihan, hindi na mo niwali. Kaya pwede nyo kami questionon. Pero questionon nyo kami, may ihatag kami sa inyo nga pulong sa Diyos. Para makumbinsi kita. Uy, na mo niya, di ba, Pastor? Uy, tayo gahibong mensahe halin sa Manila Bulletin? Uy, kami gahibong mensahe halin sa Panay News? Sa Daily Inquirer? Hindi. Bible. Kita nyo ang aking basa ta? Kung wala sa Bible, pwede nyo kami ma-question. Pero pag-ara sa Bible, instruction lang sa Diyos. Na, mamangkot, kung ka-eskwela ka, pagtudlo sa maestra, pwede ka lang niya magsilinga, dipindi lang niya, pasok kumakati ko kay Mangkunindi. Tudlo ang 1 plus 1, ang imo yan, 3. Diba mamangkot, pag mag-exam, sinong masunod? Ikaw o si Mamo? Kaya mo na kamaturan mo. Pag-abot sa tiyon, ang masunod ng kamaturan na ginatudlo sa aton. Kag basta ginhambal sa Bible, huwag kita na yung mahimo. Pero di ka kita pag-inkontra mo na. Right. Testingin nga tuuhin kag sunda. Kay mahambal ko sa imo, ma-enjoy ka sa Christian life mo. Amen. Amen. More than 28 years na ko na pastor. Just one church. Okay? Balaan ko na kung anong minahambal ko. Huwag ko kahambal halin lang sa ulo. Ang ginahambal ko, experience na din na base sa pulong sa Diyos. Amen.
Okay? It is God's instruction. Kung hindi lang na instruction sa Ginoo, hindi naman pag-ikunlo eh. Eh, basic question na. May masiyan na di gani eh. Kung may mamangkot gani, may ikunlo na kita na pulong sa Diyos, tamo pagyapon ka kumod-kumod. How much more kung wala kita sa ikunlo? Amen? As long as we have the foundation of the Word of God, no matter what ang ihambal sa tao, as long as we believe God and the Bible, babae sila. I-apply tayo kung anong nahambal sa pulong sa Diyos. Amen? Ang manami nga estudyante, kapamati kagatuman sa ginatudlo sa maestra, correct? Sino sa inyo, nagitudloan niya mo ni ma'am nyo, pagkatapos, lain-lain ang inyo, pag-graduation, first honor ka? O sige pe, may ara? Hindi na maayos mo yan si ma'am mo nga, ma'am, hindi na iya 1 plus 1 equals 2, 1 plus 1 equals 3. Tapos pag-graduation, first honor ka? May ara? Why? Sino ang ma-first honor? Ang nagapamati, nagapati, kag nagatuman kung anong ginatudlo ni ma'am niya. Amo man ang sa aton. Amen? This instruction, giving is an instruction of God. It is God's principle. Bisan din na makanto, Old Testament, New Testament, ang giving is an instruction of God. Amen? So kung niya na sa Diyos, natuod na sa Diyos, hindi gini problema. Blessing gini sa aton. Okay? Now, not only it is God's perfect instruction, it is a purposeful instruction, it is a patterned instruction. Buong sa lingon, pagtudlo niya na may basihan, may pattern, may example. And it is a personal instruction. Lata pala sa ninyo, sa verse number 7, every, man. Every man, 2 Corinthians 9:7, every man. Buong silingon, personal. Wala sakpanay. Pagsa sa aton, i-exercise naton ang aton personal faith, personal love, and personal responsibility about the instruction of God. Are you with me? Hindi pwede nga masiling ka nga, Ario, sakupon mo lang si Mrs. Si Mrs. mo, wala na na-exercise. Hindi ang muna ang basang Bible, every man. Buwan silingon tagsa-tagsa kita no? Kinanglan ta i-exercise anong paggamit natin sa instructions ng Diyos. Okay? Naintindihan nyo? May ara dito sa isa ka misyon na mo nanay. Kung mag-offering na siya, sila niya to sa Aser. Sila niya, ari amo no duha kami ni Mrs. Ako pula na si Mrs. ha. Wala mo pag nag-amo sila, hindi yan ma-exercise siya ang iya personal faith and love and responsibility sa Diyos. Correct? So, hindi yan hindi yan mabalaan, kaya man, sakop mo lang sa nasakop. Muna pa lang, pirmi ka lang na pasakop sa pumahaw. Hindi mo maintindihan ang nagasakop. Kaya pirmi ka lang na pasakop. Amen? Pero kung ikaw naman, gina-exercise mo man nga, sakupon niya kasubong, sunod ikaw naman. Di ba maintindihan mo? Oh. So sa church muna, hindi maintindihan sa wala, gina-apply ang instructions ng Diyos, ang giving. No? Muna galing anong iban gani, pag naghatag sila, tapos nilahatag, panilagan na yun si pastor. Ano si pastor lang dyan, hindi ang dinhatag kung itumuno mo.
Remember this, after you give, utod na ang imong relasyon. Pag naghatag ka sa Diyos, hindi na imo. Hindi na pagpangitaa. Ang imo nyo, prihan nyo si pastor at agad ka alam paano niya i-manage ang inhatag nyo. Unless siguro kung klaro na nakita nyo si pastor nagtaya sa dubol. O pagkatapos ka ron service, no? Kung sila siya na, brad, o kapoy man magitara, no? Bakal ka to, tando, ay, ho! Tila iya abusar na. Di na tsakto. Maraslo ang ginagamit sa ministry, no? Para sa iya family, hindi nyo hindi ko mag-negative. Kaya kung gusto nyo, pastor nyo na, gapuruntoy na lang. Babali si pastor nyo, pagkamuya na. Gising dali ang ha? Pag may mga harap, pastor magta-tricycle. Why kung ginapakalubo ang nagta-tricycle, ha? Pero ako ang talag sa hindi sa panulok sa tao kalubo. Correct? Kung pastor mo mag-tricycle, gamudlo ang mata sa tricycle. Sakyan mo bang kanakudako sa imo? Tapos mangayo ka pa discount kay member. Pastor, may discount ko, member sa church. Kung akong pastor, ibunggo ta ka. Ito, tungit sa imo, nila ko ibunggo. Huwag ka buot. 40 ka tuwing na kamo, huwag ka pangyapong buot. Are you with me? Ha? Mature na kamo na yan. Kaya nyo na na yan, medyo matulutigdas na mga kagprangkahanay na wali. Amen? Oh. It is God's instruction. Giving is God's instruction. Alright? Number 2, giving, ariwa po, introduces God's blessings. Amen. It is an instruction of God. Number 2, it introduces God's blessings. God will not require us to do something without a promised blessing. Sa Bible, every time ang Diyos mag-require sa aton, gahimuon ng isa ka bagay, may promise siya nga blessing. You see? Malakay chapter 3. Ang iban daw, dulako na lang nila na sa ila Bible mo. Pero sa aton, blessing na! Amen. Amen? Amen. Ang iban ka sa kahilanan pa sa pag-mention mo malakay mo. Na? Pero pag mature ka, excited ka na yan. Amen. Excited ka na yan. Oh, Malakay chapter 3. Di ba ano nga ba sa Bible da? No? 8 to 10. Ang wala, ang tao na wala ginabalik ang tithes and offering, ano siya? Robber. Tulisan. Hindi lang na kawatan. Tulisan. Hindi lang na kawatan. Tulisan. Anong ginalain sa kawatan sa tulisan? Ang kawatan, patalig doon kakagwaon. Ang kawatan niya, medyo may huya-huya pa na. Amen? Ang kawatan niya, ma-cover pa na, mabunit pa na siya. You see? Pero ang hold upper, harap-harapan na yan. Ara kaya kwaon. Kwaon niya na yan sa gusto mo kang sa hindi. Malo ka mo? Na medyo masakit-sakit eh. Are you ready? Ang pertication ng mga tulisan, ara sa Baptist Church. Right. Kaya ang ginatulisan, ang Diyos. Right. Ang Diyos. Di ba namangkot sila sa Malakay chapter 3? Kay siling ni Malakay sa ila, ginatulisan niyo ang Diyos. Siling nila, di na mo ginatulis ang Diyos. Yan in tithes and offering. Hello? Pero Amen. natawa, ano nga pala sa verse 10? Bring ye all the tithes in the storehouse and prove me now herewith. The command and the challenge. Bring! Ano yung challenge? Sila niya, my consolation if I will not
open you the windows of heaven and pour you out a blessing na wala ka na siyang pangasudlan. Amen. Ang giving curse? No. Blessing. Pag naghatag ka, gina-introduce sa Diyos sa imo ang blessing. Ginahatag sa Diyos ang blessing. Ang namin pagida. Basahon na pagin sa talong. Anong ambal nila? Verse 11. And I will rebuke the devourers. Ano ning mga devourers? Kung sa amo ning mga sapat-sapat, waya-waya, ilaga, nga instead maani ka 100 sacks, nahimo na lang 20 sacks. Nga aman, ginsarot, pastor. Perting waya-waya, perting pang ilaga. Muna mga devourer. Hello? Sa uma. Pwede man maging devourer, balatian. Nagbalatian ka, mahal sa pulo, mahal pa doktor. You see? Pwede man devourer, nasweeting ka. Pag buwan mo sa imo pitaka, why na? Pag bukas mo sa imo bag, why na? Las-las na dali. Na, devourer na. Okay? Pero sila sa Ginoo, pag ikaw faithful ka sa giving, sawayo na sila sa Diyos. Oy, pa mga ilaga, oy, palayo. Gamalakay trite na, palayo! Amen. Amen. Nagligan na daw, istoryahan na kami sa isa kami na may uma sila. Sila grabe sumong pastoran pang sarok doon sa amon. Pero sila pasalamat mo sa Diyos na sa amon to, wala. Sila ko, Brad, why sila abi kabalo sa sikreto, may malakay triten ka. Ihalin sa nag-uma na sa iya, why ginasalto ang times niya. Pag nagpaali na siya, kasapo lang na ito. Pagpulo, kasapo bumay, pagpinsi. Iyan ang times. Okay? Di mo na nga sa palibot, yung ginasarot, may mga devourer. Sa iya okay. Although there are times and tests man ta sa Diyos, Right. napagyan man ta sa Ginoo kung mapadayon ta. Pero ang point, we are under the protection of God. Amen. Amen. Okay? Now, isa ko nakapunto, pero nalambutan ka na. Pero ang point natin is, ang giving ga-introduce sa aton sa blessing sa Diyos. Amen. Alright? Ang ato namin prinsipyo ang uni. Kung kaisa gusto nato na magbaton ng kita. Nga may kakabalo, na-bless ka because somebody gave. Amen. Huwag na ito nakita nga, ang blessing sa kabuhit ta because somebody gave. Alright? Now, sa Bible, kung tunaan natin, may ara nila tinatawag na bosom blessing. Sa Luke 6:38, although ang context nila is about forgiveness, giving of forgiveness, pero makakuha kita nila, no? Masilin niya, shall men give into your bosom? Ano ba? Give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, God measure, running over, shall men give into your bosom. Kita natin ang bosom blessing. Pero anong una? Give. Pag-ibasa natin ang John chapter 6 verses 1 to 13, makita natin ang pagpakaon sa sa 5,000. Correct? Sino naghata? Ang bata. Ang iya nga balon nga 5 ka tinapay, kag 2 ka dagmay nga isda. Bata, tuhaan may
picture sa bata kung kaisa, basta bata, medyo galong-gawa, no? Pero hindi nga bata, no? Ginatag yan. Maluan. Ang iyan yung makatinapay kag duha ka isda, ginamit sa Diyos para mapakaon ng 5,000. Sa mga lalaki pa lang, way pang mga babae kang kabataan. You see? So, man sila niya, approximately, ang crowd during the time, hindi magdubo sa 15,000. Kaya usually, mas madamo ang babae kaysa lalaki. Correct? O dire yun, ang tabaho. Mas damong babae. Tagdamo ang kabataan. Sa church, kung pagustuhan ng kabataan, muna na bang amalang mga workers sa linggo, hindi ka mo magdala na sa kabataan kung wala ang parents. Pinanamihan mo ng mga parents, ipadalang kabataan para sila kaumra. Tapos sa sipahan, ayawan ng mukatipan sa ila bata. Di ba gustuhan na ng kabataan? Pitignan mo. Mas madamo kaysa lalaki. Now, di ba la, pinapungko sila, nakakaon sila ba ay? Nakakaon. Pagkatapos nila kaon, ano ang balik ni Kristo? Tipunan nyo ang bilin. Pilang bilin? 12 baskets. Pamangkot, kasi ito binatang. Di ba lang prinsipyo, pag ikaw naghatag, ikaw ang balikan sa Diyos? I believe, binhatag mo sa bata. Amen. Dahil siyang naghatag mo. Ang ibang sa ato niya, iba nang naghatag, gusto na kita maginan siya. Right. Hello? No? Iba na nagkapital, pagkatapos maginan siya, kung gusto na kita makuha. Pero ang proper, kung siya ang nagkapital, siya ang maginan siya. So I believe, atong 12 baskets, pinatala ko yan sa bata. Pinadulong ko sa balay sa bata. Basket blessing. Bosom blessing. Basket blessing. And then nakita na doon. Pero nag-umpisa sa ano? Giving. Kung ang bata, why naghatag may baskets o blessing siya? Wala. Amen? Ang nag-umpisa, gusto lang natin, i-bless kita, provide na gagahatag. Hindi amuna. Gusto tayo i-bless? Be generous. Do not be negative in giving. Amen. Okay? Then may barrel blessing. Sa panahon ni Elijah, in 1 Kings chapter 17, si Elijah naman, ang palo to, di ba laging pakaon sa isang palo? Katapusan na lang. Siling sa palo, katapusan na lang eh. Tapos na naman, hindi kaon mapatay na kami. Siling ni Elijah, lutuin ko, no? Dali ko tubig, tapos siling niya, ay budlay gali, no? Kung uhaw-uhaw siya, kaya nag-travel sa isang kandaw, pakanto sa Saripath, okay? Kapoy siya, gutom siya, nalalagay ko tubig. Delikado rin ang gutom ka kaayo, pag kapoy ka mag-inom mag-gulpi tubig. Ako kagisin ang lipong mo. Halin ko sa initan, pagkatapos nag-uhaw-uhaw ka, inom ko tubig ka na mo, lipong mo. Sila ni Elijah, dali ka. Dali ko galikik. Sila isang iban mo, ay manipatasan ng klase ng propeta ho. Balo pa to. Kaluluoy to. Tigulutong pa during the time. Mukha nila sila isang balo. Isa na lang ni kalutuan, kagalangan. Tapos ni, mapatay na kami sini. Sila ni Elijah, luto lang. Dala din, kay makao mo, gutom ko. Ang munabi, pastor, magkanto ka sa balay sa membro. Brad, gutom ko, lutuin ko. Mabaksahin siguro ko. Grabe si pastor, ba demanding? No? Sa bagay, hindi man ako na, ako pastor, hindi ko man ako mahimo nga. Brad, lutuin ko! Although tikilala ko mga membro, kung himuon ko na, matuman mo na sila. Kilala ko membro ko po. Amen? Pero ako diya, bagulang ko sa inyo, tapos ang balunta ka mo, Brad, dito mo niya karoon lutuin mo ha? Diba, sino ka na rin? Bago lang kami nagkita, ay, in-invite na mo ni, itong haring siya ba? Di ba ko man kasi Elijah ka ng balo ng kita ay? Pero sila niya, lutuin ko. Dali ko din cake, makaupo. Binutuan siya.
Ang bata siguro to sa pagkakaon si Elijah. Grabe ko pa na dito. Iba sino na bala? I-dramatize ha? Natulog ang bata, gutom na. Guro na pala dito. Nung gutom ito si Elijah, ubos ito. Ubos ito. Hindi na dyan. Ano natulog mo? Luto na to. Sila niya, why na to? Ubos na. Luto lang. Kabalo ka mo magluto sa wala? Natabo na yan kay Elijah sa balo. Sila sa mag-asawa blaw. Sila isang bana sa iasawa. Ga! Luto na to! Natigaway na pugas! Nya! Asawa ka! Kabalo kaya magluto sa bisan wala pugas? May mahimo ang asawa eh. Tagko sa kusina. Pagkatapos, mga 2 ka oras, tinawag yung bana niya. Nyaga! Tao na ta! Excited mo na bana. Kanto sa labisa eh. No? Pagbukas siya. Uy, balik ka noon. Uy, may sultan. Problema mo na. Nagluto ako sa wala, magkaon ka sa wala man. Kaya nyo na? Kung natabo niya sa balo, hindi wala na to. Sige lang, luto lang. Pagbukas siya, ara. And the Bible says, the barrel of meal wasted not. Natapos ang sobrang 3 katuig na tigulutong, wala sila nawanan. Tapos ang mga paryente ang babae kung basahon ka ng account, nagkaladto pa to sa ila. Kag nakakaon man sila, kag nabuhi sila. Napalang kung may ara ka, bisan hindi mo paryente, dahil mo kakanto sa imo, bro. Correct? No? Kung imol ka, bisan paryente mo na panginwala ka. Pero kung may ara ka, bisan hindi mo paryente, ay pakapito pa kita. Pero sinulog. Grabe sila mag-trace, pastor. No? Pero kung wala ka, bisan makaisa mo, tuway mo na. Labo, so yan yan. You see? Barrel blessing. Ariyo ang namin video. Sa punta, yung blessing. Okay? Proverbs 3, 9 and 10. Padayin nyo, Proverbs 3, 9 and 10. Buksan ta, lantawon natin, basahon ta, para klaro. Sila sa verse number 9, ano ko no? Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thy increase. Anong resulta dayon? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Barn. Anong barn? Anong barn? Bodega. Primero to ang blessing din lang. Siyempre maumpisa mo na sa amat-amat lang mo. Are you with me? Teka budlay man, kukulpihon kita sa blessing. Wala kakauyat 1 milyon, pagkatapos gulpi lang. Hatagan ka 1 milyon. Mas hindi ka napuno sa 1 milyon kaya ma-high blood ka. Ano ni? 1 milyon? Patay. Amo nang papagisan nyo sa makamatan. Para hindi ka magulpihan, kabating ka mo sa istorya sinang nagdaog sa luto. Mag-iloy siya nito. Nay! Nagdaog ka sa luto, Nay! Natuon na? Yo! Pila na? Nya isa na ka milyon? Ha? Sa kakibot siya, nag-isi ang milyon. Ha? Gisi. Vertically. Ikaw pala? Nag-auyat ka lang tagatos-gatos, tapos gulpi lang. Milyon niya, ha? Gisi. Dinala sa St. Luke's.
Di mahal-mahal na yan sa St. Luke's ko, no? Balaan mo, kita nga daan niya tao, halungan ta niya, halungan ta, kita nga daan niya tao, kisa ako may kulong kwarta ka, hanginon ta. Correct? Right, tama. Tama hindi? Hanginon. Sa St. Luke's, milyonaryo na mo. Sa St. Luke's, tinahili. Ay, ayos. St. Luke's ba? Opo. Sinsang bata yun ay okay na bata mo. Yan to, okay na. Yan, magawa na tabwas. Pagkaaga, natin, na pilaton balayran, sila niya na yung isa kami niya, ha! Ako na nalamat-amat lang sa Diyos, wala nagulpi sa Diyos. Di ba nag-umpisa sa ano lang? Ihatag lang sa sabak mo, bosong. Anong sunod? Basket. Tapos basket, ano? Barrel. Pero ariyo, pag grabe ka naging ka masaligan, sila isang Diyos, bodega na. Barn. Hindi na ako tinagaan, Bible, ibasa ka, Proverbs 3, 9, and 10. Barn. Bodega na. You see? Pero anong una? Honor the Lord with thy substance. Amen. Meaning, you give to the Lord. You see? Out of love and faith and respect and worship, so God will give back. Ang una gani, blessing that we could never imagine. Amen. Ako sa una ko ng dako, pigado kami kayo. Balay namon, wala lamesa, wala stool, pag nagkaon sa salong. Wala katre, gano'n lang yung banigan lang. Many times na kung magulan, ang amon niya balay, ganda. No, mangita ka lang kung dito wala katulog. Kung wala ka ulan, wala man problema. No? Wala man katulog kung wala ulan. Pero sa nasave ko, nag-learn ko hatang sa Diyos. When I was in Bible college, no, siyempre kung pilang allowance na ako, bago na tithes, and I give to mission. Okay? Magluwas sa tithes, I give to mission. During the time, 1993, ang ginahatag ko sa mission, 5 pesos a week. 1993. Ma-amaze ka. Right now, by the grace of God, hindi man pwede nga magsiling ka lang ang mahatag mo, 5 pesos lang ako. After 1993, after 31 years, hindi man na pwede nga 5 pesos lang ako. Many times na. You see? Sa Bible school ko, isa ka bilog nga mo sa. Isa ka pantalon nga maong stretch pa. Isa ka bilog sapatos nga sa grade 6 pa ko. You see? Isa ka bilog ang polo shirt. Nag-eskwela sa Bible school. Nag-promise ko sa Diyos, commitment ko sa Ginoo, hindi ko mga yung bulig sa akong parents. Kasi kahit ko mga daan. Eskwela ko sa Bible school. Ang deal ko sa Ginoo, ay tinawag mo ko doon, gusto ko magbulig sa akong hinikanan, tinawag mo ko, hindi ko pabayaan akong hinikanan, hindi ko pabayaan. Eh siyempre, normal na yan, ato bagon ta. Ato bagon mo. Eskwela pa lang ko sa Bible school, isa ka window shopping man ta, sa city. Isa may time ka lagaw-lagaw, lang tao. Kung kahalong lang ta, kasi mamukha ka bala, o ito'y bayan.
No? Dalantaw lang. Pagkita ko sa sapatos, may dalamihan ko sa sapatos. Nasiling ko, pilakadlaw. Pilakadlaw. No? Ihatag natin sa Diyos sa akin. 1993 ko nang surrender, 1996 ang pastor ko sa church. On that year, pag birthday ko, ginligaluhan ko sa mga members, no? May cash gift sila sa akin. Okay? Kapalo ka mo, anong una kong himbakan? Hindi ko ano kahit siya, no? Balik pino. Pagkatapos, mutong sa tayo, silingin ko. You see? Amen. Pati hindi mo na maisip, hindi mo na maisip. Apat kong nasakay sa aeroplano, wala kumayad. Kaso may buhay ka mo denosyon ka, hindi man. Hindi man. Apat kasakay ko sa una, kasakay ko sa aeroplano, wala bayad. Sino nagbayad? Ang nag-imbitar sa akin kay mawali ko. Bayad nila ang round trip ticket. You see yung privilege? Pag faithful ka, makalagad at balik sa bahay sa Diyos. That's why ko nandukan maghatag. Kay kabalo ko, ibalik mo na nagyapon sa Diyos. Right. Amen. Sobra pa. Amen. Sobra pa. Amen? Oh. Ay, hindi maisip. Ang blessing sa Diyos ang ginabalik. Pero pagdalo ka, luoy ka din. Makabuhi ka sa gaba sa Diyos. Sino nila wala na kuno gaba, merisi na lang. Gano'n na yung curse. Right. Ang isa ka term sila sa Ilonggo, gaba. Kaya po na. Right. You see? Ang iban sa inyo, isip-isip na ako. Ha? Nag-isip-isip na ako? Okay? Oh. Di gusto nyo man-bless? Amen. Amen. Give. Amen. Because God will just give it back to you. Right. Amen. Plus interest. Amen. Pero pag hindi mo abalik, baon mo nagyapon sa Ginoo, plus interest man. Right. Amo nang iba na tingala. Kada mo sa bibigado tanga membro, hindi man sila mga manggaranon gid. Pero natingalang mga tao. Tuway lang kapalibok. May membro kami ito nga, why man sang fix na trabaho, ang asawa ka pro panghilot malangga. Why man sila uma? Pero mga tao na kinadto sa ila, mahulang kwarta. No? Sinilila kay, go-observe kami sa inyo sa linya, nakatawahay lang yan sa inyo. Tapos kada Domingo, kasimba mo na. Ha? Kada magkanto ko da, hindi pwede na nga mapulit, kami na sila ipadala. One time in Prangka, din na sila, sila ko Brad says, hindi lang, ano lang na sa Domingo. Kaya basi karon makita sa tao sa palibot, masiling naman na, ato naman ang pastoro ng mulikta naman. Pero ang balawanong sabat nila, Pastor, gumana mo niya. Amen. Amen. Mabaigi sila kung anong ihambal nila. Basta para niya sa Ginoo. Amen. You see? Amen? Amen. Makita mong blessing, malipayon sila. Daw, sili mo tuon na wala lang problema. Okay? Yung mga tao to, why na gani? Why na Domingo sa ila? Tanan na na, umra. Why na panahon sa Diyos? Why na gahatag tiniyon sa Diyos? Pero kalulukoy mong yapon. Right. Kaya ang blessing ara, magtutong ka sa Ginoo. Amen. Sa prinsipyo sa Diyos. Amen. Oh,
Hindi ka mo. May ginawalihan ako sa bukid niya, medyo ko mga pastor. No, many times sila ang nangawali. Siling ko sa ila, tutom lang kamo sa Ginoo, tutom lang kamo sa simba, sa giving, pangkapi ka lang, pila ka adlaw. Kamo din magdalalag ko balay sa inyong lugar. Isubong. Tuhon. Katalapos ng mga bata nila. Pagkatapos hindi wasi. Kaya sila, grabe man ang ila palangitanan. Grabe man ang income nila. Sakto man lang sa pula puti. Sakto man lang sa bulan. Sa tungit. Bala mo sa sugal, naman ang ideya sa perdi. So, girin nyo po sa mga banggaranon sa sugal. Pila kabilog. Pila kabilog ang, walang daw pala sa sweepstakes. Pila kabilog ang nadaong sa sweep, sa lupo. Isa. Pilang nagtaya? Milyon. Pila ka milyon ang nagtaya? Isa lang ang madaong. Ano mo sa lingon? Laban ang perde. Ay sa daog. Amo nang hindi, amo nang pamaagi sa Ginoo. Ang pamasaagi sa Diyos, honest labor, hard labor, amen? And trust God. Amen. Muna iya, wala shortcut. Ang shortcut iya, hindi nagsakto. Okay ba? Anong oras? Anong oras? Okay pa, Perilo? Ha? 10:45 pa lang? Oh. Amen. May ginalantaw ko mga iban sa inyo daw, kasi panulong yung dulunggan mo daw, fried chicken na wala. Budlay naman na karon nga gaara ka mo na, hindi na ka concentrate, panulong nyo sa ngakon nga, dulunggan niya daw. Daw rin na bala nga, binurot na sang langka. Number 3, okay? Giving is an instruction of God. Giving introduces the blessings of God. Giving insulates us from the curse. From the curses. Pag siling natin insulates, sinong may background sa electrical? Why? Tapos na lang Arao ang cord sa elektrisidad. Anong sasulod sina? Ining linya ni? Wire. Sa wire nagadagan ang electric current. Yapon wala ini isang putos, pag intandog mo, mano ka? Makuryente ka. Okay? Delikado. Ang putos para proteksyonan ang sasulod para hindi maging delikado. Okay? Protection, pag siling insulation, insulator, duha man lang namo sa electricity na insulator at conductor. Ang conductor kadalagan ang electric current. Ang insulator hindi kadalagan ang kuryente. Protection na siya. Kabalo ka mo ang giving, protection na sa Diyos sa aton. Amen. Gina-protectionan kita sa curse. Gina-protectionan ka sa pagpakamalaot. Kita mo ito kayo na, nampag ko na kayo na, I will rebuke the devourer. Ang wala gahatag sila nga, you are cursed with a curse. Pero listen to me very carefully. Actually, hindi ang curse ang pinakarason na maghatag ka. Dapat ang pagtuot at ang pagpalangga sa Diyos. Pero ginatunan lang nato niya para mabalanta, para hindi ka mo makibot na nakatabo ni sa aton. So at least makabalanta na, i-check na nato ng aton giving. Am I faithful in my giving? So if not, basic curse. Wala ng protection sa akin, wala ng insulation. Amen? Amen. Kapano ka mo ang giving protection na? Right. Sa tinawanon galing, no?
isa sa mga transactions, hindi ba lang hatag protection para hindi ka pagsitaon? Right. No? Although, sa kalibutan, hindi na dapat, pero ang epekto niya pala, kapag naghatag ka, proteksyonan niya ka. You see? So sa Diyos, pag ginsunod ta ang Diyos, ang proteksyon sa Diyos para sa atin. Proteksyonan ta sa Ginoo. Hindi ta pagpabayaan sa Diyos na mataglag. Amen? Amen. No? So hindi ka mo mag-negative sa giving. Because protection ini sang Diyos sa aton. Okay? Pag hindi tayo mahuya, mag-claim sa Ginoo ang protectionan kita. Why? Because ginatuman ka siya. Protection from the curse of poverty. Pag-giver ka, amat-amat na hindi patakon sa Diyos. Tama na. Sa church, maobserbahan ko sa una, ang mga membro, ang mga balay nila, mga light materials na. Pero bangod, faithful sila. Makita mo kung paano sa Diyos, give protectionan, gikan sa curse of poverty. Amen? Hindi ta magpabilin sa kapiganuhon. Basta faithful ka sa giving, amat-amaton kita batak sa Diyos. Amat-amat kita batakon sa Diyos. Ako sin ko balaan doon diin ko naghalin eh. No? Nag-umpisa ko pastor da sa church. Wala man service. Ang service namon, Volkswagen. Walks lang. Walks. Sulwining, lakat. Painit, sulwining. Tapos nakabitek, bitikleta. Motor, habi, hadlukan ko sa motor. Sila sa membro, pastor, regalo naman sa imo motor, hindi lang. Kay, hindi ko kabalo, maghandukan ko sa motor. Silin ko, mahulakan ko, hindi man na siling ambisyoso ko. Amen? Silin ko, hulatong ko lang iyan na 4 wheels. Kaya natuho ko yan, maabot ka. Ako na, ang ginumpisa na. O, naghatag 4 wheels. Jeep, naka-jeep kami. Pero perti man itong experience to. Sa jeep, wala sang lumalini? Sang nang maplatan ko lagi na Jack. Jack! Bala ka mo ng aman. O sige, wala tao. Hapat. 1, 2, 3. Buta ka na, may tao. Wala wiper. Sige, inulan, gaglagan. May isa lang ito, mas hindi trapo. Sunod ang na. Ay, terrible na agyan ako noon. Ha? Kaagi nga, nahuslo ang guma. Gapagno sa munao. Pero sinisang isa kayang people to. Ang taplik niya gapon namang ginagawa ito sa espiyo sa una. Ay, grabe. Ang mga naagyan, amat-amaton na lang ka sa Ginoo, hindi ka panulpingon. Amen. Pero protectionan ka sa Diyos, gikan sa poverty. Batakon kita sa Ginoo ang matama. Batakon kita sa Diyos. Waon niya kita sa curse of poverty. Kabalo ka mong isa ang kapigaduhon, pagpakamalangot man na, bangon sa tao, gaway kasunod sa prinsipyo sa Diyos. Right. Hindi mo lang, pigado na. Mainom pa? Pigado na, mamigarilyo pa?
Pag pilang stick sa pong sa sigarilyo. Ulo. Kung daw talok-talok ang isang sigarilyo, isang kakahay, isang kadlaw, pila. 200. Sa isang kabulan, pila. Times 30, pila. 6,000. Tapos masiling ka mabigado, mga 6,000, kada bulan, nasunog mo lang. O kung katanduay ka pa. Tapos masiling ka bigado, hindi bigado na curse ka lang, bangod hindi ka kabalo sa prinsipyo sa Diyos. Right. Di way ka mga hatag-hatag, dapat kayo way maghatag-hatag sa Diyos kung magkaratag ka. Correct? Kaya yung iba niya sa liga, mahatag ka na tayo sa offering, mapigado ka! Ako na hindi ko na sa baptist na ang pamangkot ko sa inyo, ang tanan nyo walang kasimba, di kang wala ka tayo sa offering, mga manggaranon, luhuy lang tagan niyo sa ila. Right. Correct? Ha? Why? Because God protects us from the curse of poverty. God will protect us from the curse of physical sickness. Right. Hindi na po sa lingon, hindi na magbasakit. Pero hindi niya parehas balasan, huwag ka sa Ginoo. We are under God's protection. Giving is an insulation from curses. Are you with me? Amen? So hindi ka mo magsiling na ang paghatag walang kulos. No! You see? And besides, mangkot ko sa inyo, kung mapatay kita, sino nakita nyo nga napatay nga dala niyang yan Mercedes-Benz? Sino nakita nyo nga napatay nga nadala yung mansion niya? Nadala yung bank deposit niya, na milyon. Why? Right. Correct? Why? Why ka nandun? Hindi man nabot sila yun, magpasipakpak pa kayo ay tagalun. I-manage ka lang sa insakto. Gamiton ta according sa gusto sa Diyos. Kaya ng kwarta na pwede ka na magamit na magmanggat tayo sa langit. Amen. Pag binalik ng bahin sa Ginoo, natipon na ito yung manggad sa langit. Damo ka lang magkalaluwas. Amen? Tara lang, may mga mimbrute. O, pastor, masulwili ka mo. Pastor, akong pamahaw. Kung may encourage pag ilang iban magpupot sa sulwili, huwag kong kaambar sa inyo nga, may encourage mo pagod sa pamahawa. Siyempre, primary ta nga purpose, ano? May mga kalang maluwas. Pero, dako man ang encouragement, may pamahaw. Ang iba, bisan daw ng motive lang nanay, sige lang, makorek na lang na. Pero ang good na ka-encourage. Di ba? O, pastor, ariyo, no? Bakal gasolina para sa salakyan. Okay naman kung imin, no? Kung di makalambot dito, masumiling na, maluwas na, may bahin ka. Magdamo pag ka mo di. Dasun to, ikipagbuba nyo na nilang ma-extend ka mo to. Amen. Hindi ka dito sa piha ko, hindi kasada na nagaw. Dili yun. Ay, hindi ka mo magsiling. Basta faithful ka mo. Ang Diyos ma-bless sa inyo, hindi kugangan pa rin mga membro. Damo bang magkalaluwas? Amen. At kung isa si pastor daw hindi nakasuluinin, may mapalibong sa budget. Kaya wala mong hatag. Pero kung bastante inyo hatag, makahulang tayo si pastor, mga worker, damo mahimo. Ha? Kisa ano pag mahimo sa pastor kay gusto na lang sa mamatak sa niya pantalon. Kaya kung hindi niya batakon, mawangdak naman. Bati ka mo sa istorya sina? Ang pastor, primero niya na tuwing pastor. Primero nga bulan, ang gahuro-hurong pastor.
Gagutalagan? Amen! Anotisyahan nila, 3 months, ang pastor daw, hinay na. After 6 months, Brad, why naghahalin ang pastor sa pulpito? Na-curious ang min. Nagluya ni si pastor na. Pastor, primero mo wala nga bulan, grabing dalagang mo. Grabe ka karibay. Sa ulihin, pastor, doon naghahina. So mong pastor, nga daw ay ka na naghahalin sa pulpito, ha? Yabalan mo, Brad. Kung maglakad-lakad ako, mawanggak na ako niya pantalon. Oh? Kaya kulang na sa pagkaon si pastor. Naghipos ka mo. No? Gusto nyo gahara-hara ni pastor nyo? Hindi. Isa ka rason sa church, although hindi man gid amo nitani ang rason, pero damo pastor nag-resign sa simbahan. Bangon ang mga membro. Ano? Huwag ka panungdong sa ilang pastor. No? Lain pag ina, may pamilya ang pastor. Katagan mo lang allowance na 200, hindi pa sa kalingling sa offering. Hello? Sino mapabilin sila? Bisan siguro ka spiritual ang pastor, ma-resign mo. Di ba, pastor? Oh. Ako masalamat ko sa among orientation sa church. Sa among niya, why ko di ka balusan sa inyo, kay bago, do kaduha pa man lang namon niya, di tayo ni Pastor Leo. Okay? Pero sa church, of course, I have the freedom to decide sa tithes and offerings. Ang mga membro, hindi na sila yan. Kaya kung may tao pa man na masaligan sa simbahan, mag-manage sa offering. Sino? Kung hindi ka kasalig sa paso, sino masaligan din? Sobra pa sa paso? O naghipos ka mukha? Are you with me? Amen. May ginahanglan ng paso, ba't dinalagan patungkol din ng balay sa treasurer? Tapos sila ko kayo na, pag naghatag ka mo, papahin pastor na mag-manage na. Ininusagad panundong, kundi niya na gamiton. Basta wala niyo lang sa makita na nagapanuba-tuba kag nagainom tandong ay, okay na. Ito ginagamit na mag-sulwinin, ginagamit na mag-improve rin. Amen? No? Kasi pinakadlo, makakadlo makamutusamon sa ahoy. Ang ahoy, gamay ka lang na banwa. Gamay. No? Gamay ang among banwa. Do barangay lang ganit isang tagpo nga na banwa. Pero ang akong prinsipyo ako ni, bisan di nga lugar, kaya i-bless ang Diyos. Basta tuuhan at palanggaon mo lang ang prinsipyo sa Diyos. Okay? Actually, ano yung mga mission naman sa Kalito, damo na membro sa ila dito na sa Ahoy halin. Kabalo na sila. Kita na nila. No? Nagsalamat. They have learned to allow me to manage our tithes and offerings. Amen. Why na sila kapasilapot? Why na sila kaisip? Gasalin sila sa Diyos una, and then sa ako niya i-manage sa isa. Kakita Manila. Balaan Manila. Hindi ko unang akong kaugalingon, kabalo na sila. Sino galing sila, magsulod ka muna sa personage, ang tawagin lang amang personage. No? Kaya aman, nauna kong ministry. Naunang buluhan, sila ko sa ila. Kung saan una pa, kung ginagamit ko lang personal, kung i-personal ko lang, dugay na ko yung mga rano. Pero ginagamit sa ministry, hindi ko gusto nga, masalin daw, oh, si Pastor Rob, lang ko, si Bahan at ano, ay maigit. Kami yan, mabuhin lang kami yan. Lipay na kami na, kita na ng ministry, bro. Amen? Oh. Isalamat sa mga membro, no?
Salamat sa ila kayo. Oh. Kasog na oh. Di sila na yung kabalo. Sila na kabalo. Blessing na yan. Sa akong golden birthday, higit regalo nila na sa ako. Hindi pa naman garano yung mga kabalo na sila. Ordinaryo yung mga tao. O galing, may pagtuog ang pagkalangga sa Diyos. Pagkalangga nila ila pastor. Huwag ko na nag-demand sa ila. Sila na yung nagambal na pastor, ano gusto ko. Ano ako mo, Lord? Amen. Ano masalak yan? Kapon niya namin sinigay, isang gamay-gamay lang mo. Hindi nila, pastor, mahatag na din man lang kami. Nami mo na lang. Kasi, majority sa libro pigado, natutula, pagpalangga ang magturo sa Diyos. Amen. Okay? May na imposible ka mo kita ko diyo. Gwapo. Pero mas gwapo pag hindi mo makalir na magiging. Amen. Malipayo na ka mo, kita niyo man din. Ha? Pag may nagkatuli, mag-dress sila. Kaya sino na, gamito ng pride na positive way, kaya sino na pride? Inyo. Paglakad nila na, ikutso-kutso nila na kamo. Pero namin nagkutso-kutso. Gwapo to sa buwang, PFBC. Grabe, sunod nun to. Pero mga membro to, maanuan. Amen. Gwapo ministry. Namin nagkutso-kutso, no? Amo na namin nagkutso-kutso. O pagaling to, ikutso-kutso. Grabe, 40 na katuig, Robin Bill. Magbimbing. Kasi ka mga membro na. Ipili ka mo. Actually, kita na din kapili mo. Kung ano klase reputation niya kita, ano klase testimony niya, sino kapili? Kita. Kita na yan. So I hope piliun ta. No? Nga kung may harapan ta reputation, inang positive. Okay? Kung hindi nahapos, pero buligan ta sa Diyos. Buligan tayo sa Ginoo. Siling ko na sa inyo, why ko kahambal na tsuri? Ang ginahambal ko, balan ko ni. Na-experiensyahan na mo ni. Amen? Kagabalo ko sa inyo nga dugay na, ma-agree ka mo sa ako. Amen. Ma-agree ka mo na. Namundaan mo na mga membro kung nagmuluwa sa simbahan, kaya pigado ko no. Pero damo man membro, mapigado nagpabilin sa simbahan. Now, makumperta kung kay sino kabuhi ang in-bless ng Diyos. Nakita mo yan, paano in-bless ang mga nagpalabilin? May hinablos ko na gani nga nag-surrender Bible School. Gumuha sa kay, wala sa kuno kwarta pirmi. Wala na sa Bible School. After mga siguro 6 months, nagkita ay kami. Ang bayo yan ang ubo, ang pantalon niya may bisik-bisik. Siling ko sa iya, dapo pa nagmuro kwarta, no? Ang garanon ka nagmuro. Kaya siling mo, nagwa ka sa simbahan, kaya wala ka ito pirmi kwarta sa simbahan. Siling niya, bigado ka ni pastor. Diya, bigado ka ni pastor. Pero pagkakita ko sa iyo, malaan ko na ganaan. Siling natin lang tawa. Sa church, wala ka man pirmi kwartalin. Pero, ang gunting mo maayos, ang bisti mo maayos, pantalon mo maayos, ang kabuhin mo maayos. Amen. Hindi na iya solusyon na magpalayo ka para magayuhan ka. Pabilin ka lang, tutom ka lang. Mangimalwan ka. Kaya ang Diyos Amen. magpakamayo sa iyo. Sige lang, may kapit ka doon, fight ka! Amen. Amen? Utag-utag lang ta, ayos na! Amen. Healthy na. Sabi mo kung may edad-edad ka na, hindi ka naman gusto sa mga lechon, mga fritada, pangitaon mo naman itong laswa, pagprutas. Correct?
Sila sa mga pastor, yung mga gibless na talagang nagbulang na, sang una, sang nabisyon pa lang, laswa-laswa, utan, isda. Natapan ka sa pagkamaayo, baboy na, manok na, litso na. Ano siyang nag-edad na masakito na balik sa laswa kang isda. You see? The point here is that giving insulates us from curses. Protection na po. Tapos matapos na ta, don't worry. Matapos na ta. Why did amen? Amen. Hindi ba mo gusto matapos? Na-mention ko naman ni Kaina, okay? Ari na lang, i-last na ton. Giving is an inspiration to others. May napatian ka mo nga naghampal. Gusto ko lapit sa inyo, rami lapit. May napatian ka mo nga naghampal na na-inspire siya sa dalok-dalok. May ara. Brad, na-inspire dito sa kadalok-dalok mo, Brad. Na-encourage ko, Brad. Kaya ito mo buyan, Brad, si Rizal na kiwi. Bingo. Kamati ka mo sila? Why? Tama yun kaya sa tao. Pag labong kami masungak-sungak. Kadalok-dalok ang klase ka tao. Diba? Why di siya may na-encourage sa dalok? Why siya may na-inspire sa dalok? Pero katoo ko, ma-agree ka mo sa akin, damo ang na-encourage at na-inspire sa maalwan. Amen. No, kanami na sa iya, no? Kaalwan. Mabinunigon, mahinatagon. You see? Ikaw, Abi Pastor. Naka-encourage sa sa membro nga dalok? Nung marisign ka? Correct? Na? Pero pag-alwan ng membro, hira, tambong kung tagipusoon sa pastor. Amen. Wala kaisip ang pastor na mauntak. Ha? Inspiration ng giver. Actually, ang ginbasa ta nga chapter, gingamit sila ni Pablo para i-inspire ang simbahan sa Corinth. Kaya pamati ka mo, ang simbahan sa Corinto manggaranon. Pero pag abot sa giving, bigado sila. Ang kasimbahanan sa Macedonian province, mga bigado ng mga kasimbahanan, pero pag abot sa giving, very inspiring sila. Amen. No? Anong klase legacy ang gusto mo ibilin? Anong klase testimony ang gusto tayo ibilin? Pila ka adlaw mapatay ng minta. Amen. Mapati ka man sa hindi, mapatay kita. No? Di ko mapatay kita kung dumdumon ikaw, anong klase legasiya ang ibilin ka? Kung madumduman kita sa nakakilala sa aton, anong ihampan nila sa aton? Ha? Si Kwanto, ang mayo ganit timprado pa ito napatay kay. Ang dalok-dalok, nandong klase tao. Diba? Pero kung naaluan ka, kung kanubon na tao, damo patanit mabuligan. Damo patanit mahimo. Ako untang sa hindi pastor sa church. Okay? Sa mga nagkakapatay na member sa church, may mga members na nagkakapatay na daw nagpasalamat pang pastor na napatay. Na backslider man, hindi man tapos lang. Correct? Pero may arang iya mga members na pag napatay, pating pastor, nasakit ang tagipusoon, gahilipion, ngaaman, kanungkot. Kanungkot. Ngaaman, faithful. Dami pabida members na grabing hindi ko pastor, napatay.
ang iyan na papa. No? Papa ya pulis. Isa sa preacher namon. Isa sa organist namon. Okay? Isa may duty na sa basta choir practice. Malisensya lang na sa iyahipe. Makadto ng simbahan, tukaran niya ng choir, tukaran niya ng special numbers. Kung may lakad mo, palo mo na siya mawali siya. Faithful. Okay? One time, naglakad kami sa Laguna, may conference, nag-attend kami, sa Ginpawalyo ko Miyerkules. Pagkaaga, Wibes, kagahon, gahilibion ng iasawa, mama niya, tinawagan ko, patay na siya. Na-cardiac arrest siya sa police station. Kahigda siya, away sila kabalo, patay na rin. Pagka muna kami, bro. Mamis. Yes. Ako nakalip mga membro magdamok sa simbahan. Right. Just lately, may arap mga may policeman. Bago lang katapos training. Very faithful. Isa man sa mga preacher ko. Giver, soul winner, preacher. Siya lang yan na training na ginatawag sa tuya, pastor. Tanan niya po training niya, ginabay mo sa dihan niya, ginalaw sa sangila officer, nga ang tanan niya nag-training, walihan niya. Kada Domingo na tipo na, mga 700 plus. Kada simana, grupo-grupo na, ginabay mo sa dihan niya. Ang tawag niya sa training, pastor. Di siya makilala siya, yung alam ko pag tawag mo pastor. Kilala siya. No? Katapos ng training, after siguro mga 2 months, cardiac arrest pastor. Cardiac arrest man. Patay. Ay, grabe. Pero mga backslider ko mapatay. Ang mga dalong ko mga membro. Hindi man ka magsiling, ay, salamat. Kaya daw ka-offending man. Yes. Pero sa likod sa panguna-una, tanong ka pasalamat man mo. Kaya nga man, kasandaran mo lang sa simbahan. Hindi man blessing. Anong klase ka buhay gusto mo? Inspiration ka? Or balik sa mo? Kita na mag-decide. Kita na mag-decide. Kung galain ang mabuhay sa tao, yan na yung desisyon. Eh kung humdol din niya sa tao, kumuha ng Diyos pangayuan na bulig sa Ginoo, you can be an inspiration. Nga bisan wala na ta sining kalibutan, ginamit ka ng ngalan ta, pinasulit-sulit ang ngalan ta, kaya naging inspirasyon kita sa madamo. May impacta sa ila kabuhi. Once lang ka magkabuhi sining kalibutan, what kind of life ang gusto mong pasaron kag ibigin? Bilang membro sining kasimbahan, what kind of life? Once lang ang opportunity ta. Magkabuhi. Kag maging membro ka mo sinisimbahan, once lang na. Itudun na. Ihatag nyo ng pinan nyo mamayan. Amen? Mga mamayang people, hatag nyo pabuhi nyo. May mga R&D, kasi tatawag ka mo sa Diyos, pinakadlo, magpastor ka mo. Mag-full time, mag-Bible school, digig magkahadlok. Amen? Hindi ka magkahadlok. Amen. Kay Diyos na labing damhanan ang imo, ginalagad. Hindi ka pagbabayan. Ako kahambal ko na, proven ko na. That's why kung mga yung people, may kusong pa ka mo. Kabalo naman na kung ginatawag ka sa Diyos. Last Friday, may ara kami alumni fellowship. May naka-attend dito missionary couple.
Pilang edad, makanto sa Kazakhstan. Ang Kazakhstan, part na sa muna, Russian na ang language nila, prodamo na Muslim. Kabalo mo pilang edad? 74 years old. Still type 4, makanto pa sa Kazakhstan para magwali pulong sa Diyos. Para ang tao dito magkalaluwas. Ang lakat ni Diyos, siyempre, still type 4, sinong 74 din? 75? Oh. Di ba tayo, no? 75 lang lakat mo, hindi katulad sa 22 ka, 24. Subong isip ka na lang ha, gusto ka malumpat, pero lawas ka may nalasunod. Correct? Probakan ko pa sa Kazakhstan. Mawali. Where are our young people? Damo ginausikan na. Why not give your life? The greatest giving that we could give to God is ourselves. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice. Pag mahatag ng kabuhita una sa tanan, the rest will follow. Because our greatest offering is ourselves. Amen. Amen. Amuning pinakamahal na offering ng kaugalingon ka. Iban sa inyo, grabing ambisyon nyo. No? At the expense of the souls of men. Gapalang lapaw, handong nyo. Gaway ka nakita ng mga tao makaluluoy. Yung kinanglanon ka sila kadtuan at sugiran sa kaluwasan sa gilakala. Kang wala ibang responsable sinakita. Nobody will share unto them the gospel of salvation. Kita nga mga nagkalaluwas na. Ato na ang responsibilidad. Amen? Si Brother John, civil engineering, sobra na lang sa katuwing, mag-graduate na, may give up ya. Why? Because of the souls of men. Galalain ang yan ginikanan si Pastor John. Kaya tani gusto nila matapos ang civil engineering niya. Pero give up niya, bangon sa kalang sa tao. Dira subong, may graduate kami dira, just sa ano lang nag-graduate, July. Graduation sa Amon Bible Institute. Mga license na sila nga teachers. Si Brother Raymond at si Brother Junjun. Board passers. Lalain ang ila parents sa nag-surrender sila sa Bible School. Pero ginatubang nila. Why? Because of the souls of men. Ha? Yung mga masaligan ko, mga preachers ko, ari ko ni subok sila itong gawalali ko. Adlaw-adlaw may mga Bible studies na sila nag-handle sa police, sa BGMP, sa Bureau of Fire, ng mga mga boarding house Bible studies namon, sila nang handle. Mga full pastors. But they had seen the importance of giving their life to reach the lost souls. Amen. Ang kwarta niya sekundary lang yun. Right. Ito lang yun. Right. Ang pinaka-purpose na may mga kalag na magkalaluwas. Amen. Amen? Hindi naman ang madalang kwarta sa langit. Pero kung gamito na, ma-reach out ang mga tao, ang kalag na ma-reach out, pag naghanap kita, ang na ang mapalagit. You see? Hindi ka mo maghambal na pastor lang. Basta tutukan mo lang magpastor ka, sila mo kayo na, hindi taglan lang ang pastor, i-bless ka sa Ginoo. Amen. Sa una, mga nubo, si Ricky, mapastor lang. Kanungkol. Pero subong, I gain the respect. Why? They have seen how God blessed me. Amen. Mas mayo pang sitwasyon ko sa madamok sa una nga naghambal sa akon nga ang mapastor ka lang. Kadugon sa imo. Kamustang ginikanan mo. Kaluluoy na sila. But I trust my God.
I Amen. give myself to God. Amen. Right now, mas mayo pa ang akong kabuhi. No? Sa anuman niya aspeto, mas mayo kabuhi ko diin kaysa ino. That is why, wala ka na may mabatian niya negative hanggang nila positive na. Amen. Why? Because they have seen the blessings of the Lord. Pero maumpisa na ihatag takabuhi ka sa Diyos. Amen. Ihatag takabuhi ka sa Diyos. Ang kwarta nyo, hindi nyo na mahatag kung mabuhi nyo ay ihatag sa Ginoo. Amen? Amen. What do you want? Inspiration or bad example? That's your choice. That's your choice. Let us pray, loving Lord, Heavenly Father. Manamo ka salamat, Ginoo Amay.